because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Ano sabi mo? Kung sino ang may script? Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Ruina Garma, lumabas na daw ho ng bansa. Paano ba yan? Quadcom, hindi nyo ho ba i-contempt itong si Ruina Garma? Tinakasan kayo ng resource person nyo. Paano ba yan pagkakailangan natin ng supplemental affidavit? O kaya executive session? Paano pa natin hahabulin yung ali na yan? Yan ang problema dyan, ha? Hindi ho handang makiharap. Hindi ho handa itong si Ruina Garma na harapin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho niya kayang kumprontahin at talagang sabihin sa pagbumukha ni Tatay Digong na yan ang ginawa mo, sir. Inutusan mo kung maghanap ng INC. Dito sa video na to, panic move na naman ho. Itong mga aso ni Tambaluslos at kagyat, nag-press con ho sila kaninang umaga. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe lang ho. Sapat na ho sa atin yan sa PH Update. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan. At hindi ho natin pwedeng palampasin ang pagkakataon na pasalamatan yung mga kababayan natin nag-extra effort dyan sa comment section. Maraming salamat ho. 11 hours ago dito kay Mama Arceli Kabalong, maraming salamat ho madam. Mega love shoutout. Salamat ho sa $5. Mag-ingat ho kayo. Kung nasan daw man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Mega love shoutout din ho dito kay RML SLB. Maraming salamat ho madam. Mega love shoutout. Thank you po. Maraming salamat po. Ingat ho kayo. Mega love shoutout din ho dito kay Marie the Explorer Hong Kong. Maraming salamat ho sa 10 Hong Kong dollars. Naku host, kung saan ready na ako tomorrow, cancel pa. Yun na nga ho ba sinasabi natin? Maging tayo ho'y ready na. Excited na ho nating marinig ang mga banat itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan nyo mga kababayan, sa November 21 ho ata ang schedule ng susunod na hearing dyan sa Duwagcom. Ayan ho. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. At shoutout din ho dito kay Astrid Elia, maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo. Maraming salamat. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Mama Arizayen. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin pahabayin ang ating opening salvo. No? Ayun na nga mga kababayan, noong November 7, lumabas na ho ng bansa. Etong si Ruina Garma. Paano ba yan? Para dito sa mga kapatid natin dyan sa Duwagcom, paano pa tayo hihingi ng supplemental affidavit yan? Paano pa natin ipapaturo, paano ko komprentahin itong si Ruina Garma, itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte? Paano makakausap nitong si Senator Coco Pimentel ang ali na to dyan sa subcommittee ng Blue Ribbon Committee? Kailangan ho talaga yung ali na yan. Marami hong dapat ipaliwanag yan. Bakit Iglesia ni Cristo ang pinapahanap ni Tatay Digong? Bakit madaling araw? Sinong mas pinagkakatiwalaan ni Tatay Diggs dito kay Senator Bato de la Rosa at dito kay Ruina Garma? Yan na nga ho ba sinasabi natin? Ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin itong mga miyembro ng Duwagcom. Diyan sa pag-atraso nila, diyan sa mangyayaring hearing dapat bukas. Pero itong kay Ruina Garma, ano to breaking news ho ito. Malaki-laking balita ho ito. Pagkatapos yung kinausap nitong si Dan Fernandez at nitong si Atrasabante, yung resource person, itong si Grijaldo, ngayon naman ho, lumabas na ho ng bansa itong si Ruina Garma. Paano nyo na naman tatapalan yung issue na yan? Ano na namang paliwanag ang ibibigay nyo? Sa sambayan ng Pilipino. Tandaan ho natin yan lang hong ali na yan ang hinihintay ng komite dyan sa Senado para ituloy ang in aid of legislation, yung subcommittee ng Blue Ribbon na pinamumunuan nitong si Senator Coco Pimentel dyan sa Senado. Hindi ho sumipot yung ali na yan. Ngayon, ang sabi nitong si Senator Coco Pimentel, itutuloy lang daw ho ang naturang hearing dyan sa Senado kung sakaling dumalo yung ali na yan. Ngayon, lumabas ho siya ng bansa. Kailangan ho nating malaman kung ano ho ang susunod na hakbang ng subcommittee na yan ng Blue Ribbon
Committee dyan sa Senado. Ito, pakinggan mo natin ang mga explanation ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. Napaso na naman ho itong mga kuya na to. Game! have the same kind of personality, shielding their own Di people. sila nanlalaglag. Why? Si BP Sara, nakita Ay, wag ho kayong wag ho kayong ma-pressure doon sa mga nagpapakulay, no? Hindi naman ho required, kumbaga, na-appreciate lang ho natin yung sobra kung makasuporta sa mga ginagawa nating reaction video dito sa PH Update. Yung mga nag-extra effort, maraming salamat po. Pero hindi na ho kailangan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan, no? Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. natin how she protected yung mga tao niya by not letting them to attend the hearing. Dito naman si former president, sinasabi niya, me alone, it's all me, ang responsible dun sa war on drugs. But kahapon lamang nagsalita na po si PNP chief at sinabi niya that 1,286 na mga affected ng war on drugs died and others were wounded. And yung iba naman po ay 219 cops were I think charged criminally. And marami po yung na-charge, almost 200 plus as well. And na-dismiss pala. Meron po na-dismiss, 200 plus. And yung iba facing summary dismissal as well. So, I think yung pronouncement ng presidente that siya po ang sasagot sa lahat ng problem ng mga lower ranks sa ating pong kapulisan, para atang hindi po nangyayari. And this is the same trait and behavior that are not now being manifested on her daughter. So, nakikita po natin yung pattern. Yun lang po. In addition po sa sinabi ni Chairman Dan, kung may Davao model sa EJK, may Davao model din sa Anong Davao model? Tumakas na ho yung Davao model nyo. Si Garma, yung model nyo, tumakas na. Paano ba yan, mga sir? paggastos ng confidential fund. Nakikita natin yung pattern ng Davao mag-ama, model. nakikita natin yung Tumakas pattern na na yung kanilang Davao ginagawa model yung mga brad. patungkol sa extrajudicial killing at saka kung paano nila iginagastos yung confidential fund. Tandaan natin na ang Davao yung may pinakamalaking confidential fund yan sa lahat ng city sa buong bansa. So kung paano nila ginastos yung confidential fund ng DepEd at saka ng Office of the Vice President, binabase din nila sa Davao model. Wow, Davao model. Ito talagang siguro. Yung parang namamayat ka ata, pansin ko lang. Di ka ba natutulog na maayos, ha? Yung mga mata mo, kitang-kita ko eh. In addition lang po, on the first point, yung the reason for their absence, I think nabanggit naman ni Chairman Chua na this is not the first hearing. We're already in our fourth or fifth po ba? And yet they did not attend. I don't think for all those hearings it would account for yung preparation for the OVP anniversary. With that said, in addition, even if ito lang po if this is the only hearing that they're made to attend, I don't think equal naman po importance ng anniversary. Every year naman po yun, yung anniversary as compared to a committee in which under fire po yung integrity and accountability ng isang opisina, the second highest official in the land. So for them to choose OVP preparations, which one could be done by other staff, I suppose, and two happens every year, versus answering questions po sa committee, I think mas importante naman po yung committee. So I think sa reasoning pa on that alone, parang nakakaduda na rin po talaga yung same. Ito, neophyte senator to, pero kups na ho eh, no? Paano na lang pagka medyo tumanda yan dyan sa House of Representatives, no? Ngayon pa lang, feeling entitled na, kala mo ang sinong sobrang talino eh, no? Itong na to, sira na ho ang political career nito nung bata na to, itong si Rodriguez. In time po nawawala yung mga key persons. With that said, on the second question po, yung whether there is a cover-up of sorts, I think Gutierrez yung pala, sorry. Rodriguez. Ito si Gutierrez. Itong si Congressman Rog Gutierrez, no? Sira na ho like I career. mentioned earlier, ang nakikita po natin in the hearings that we've conducted so far, sobrang compartmentalized po yung OVP in relation to the CIF. And it would appear, based on the records, nakita po natin yung statements ng dalawang resource persons that attended were notarized by an official of the OVP. You couldn't help but think na baka coordinated po yung statements na ito. Kumbaga, sila po yung pina-attend just to assuage or to satisfy the committee na may resource persons. Pero yung pinadala naman, walang kinalaman about sa CIF. Ang alam lang po nila is the issuance of yung cheque.
which is not the question at hand. Our question is paano po ginastos yung confidential funds. So with that compartmentalization, nakita po natin, it seems to be po, they're protecting those that have actual knowledge of the fact. And yun po yung kailangan po natin sa committee. Yun po. Ano ba yan? Thank you, Haji. Would like to recognize Tina Panganiban Perez from GMA7 for her questions. Good morning po, sirs. On the Quadcom hearing, bakit po canceled yung pagdinig bukas and when Nako. was the decision to cancel arrived at? Thank you for that question, Tina. Ako na sasagot, nung nagkumpirma si Tatay Diggs na dadalo, doon sila nag-atrasan. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the scheduled Wednesday Quadcom hearing, no? For several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, no, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number two, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, no. Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, no? Kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK, dun sa usapin ng drugs, at syempre dun din sa usapin ng Pogo. Now, because of the several witnesses who wanted to give their testimony before the Quadcom, we decided that we should maybe interview them all first. Tingnan namin, sino ba yung yung mas credible doon? Ano sabi mo? Kung sino ang may script. Yan ang nga ba sinasabi natin, Brad. Nagkakabistuhan na ho talaga tayo dito. Kung sino daw yung may script, okay. And it will take a lot of time, no, para sa amin. Nadudulas So yun. we Nadudulas decided siya. that before we set this meeting, Nadudulas si again, brother. kailangan Oo. kumpirmado na kung sino yung ating ihaharap. Sino yung mga Nadudulas si witnesses ano. na pwedeng magbigay ng kanilang salaysay na ika nga ay may credibility. Kasi gaya nung sinasabi ko sa inyo noon, marami hong gustong tumistigo. In fact, umabot pa kami sa punto na yung isang gustong tumistigo, pagkatapos siya magbigay ng kanyang affidavit, ay umabot kami sa punto na kailangan pa naming ipasuri siya sa psychiatrist, no? Ipasuri siya through a polygraph test sa Camp Crame, no? Para malaman namin kung ito ba'y nagsasabi ng totoo. Hindi ho madali, no, magpresenta ng witnesses. Kaya napag-usapan nga namin, kagaya ho kahapon ng hapon, na-decide na ho namin na i-cancel yung aming meeting supposedly for tomorrow, ngayong Wednesday, November 13, to give us more time hanggang next Thursday to interview, to set up our agenda, at tapusin po lahat ng pwede naming ma-interview. Plansyahin nyo na maigi para di kayo masunog. That is the reason why we had to cancel. Actually, 2 days ago, nag-decide na kami dyan eh. A week ago pa, pinag-uusap. Uy! Ikaw talaga, oh. Kung kayo na lang papakinggan namin dito, yung mga litanya nyo na lang, wala, yarin ho tayo dyan. Di ho natin mapagkakatiwalaan tong mga crocodile na to. natin, Chairman. And then suddenly, kahapon, parang last night, para nakakita tayo, na-attend na raw sila. And ang problem natin dyan, we have already notified yung mga resource persons, especially yung mga galing sa Cebu, yung mga victims. And at the same time, meron po kami binibet na galing sa Isabela and I think one also from the north. And suddenly, naka-receive tayo ng mga ganong pronouncement that he will be attending. But of course, hindi pa naman po yun official na galing po sa former Official president. na, Brad! He will be attending on tomorrow's hearing. Unless and until that we Official nang nagkumpirma sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano na lang talaga, kumbaga, lumulusot na lang kayo. Yung sinasalba nyo na lang, yung kakarampot na tapang na ilinabas ni Paduano nung hearing. have received any copy from him, then Ano na kasi most likely, yabang but it's hard to na makapag-ano na po tayo tomorrow because yung pronouncement and the invitation to other resource persons were already been canceled. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Dan, no? Kahapon pa na-cancel na namin yung aming hearing At 6:30 Totoo p.m., the Quadcom chairs have already informed the Secretariat
to send out notices to all our members and to all our invited resource persons na hindi po hindi po natin matutuloy yung ating hearing ngayong Wednesday, no? At all these notices via email, via digital and Viber notices, pinadala na ho yan kahapon pa lang. And wala ho kaming wala ho kaming confirmation pa kung sino yung a-attend. Wala naman ho nagsabi sa amin na may Wala na. Umalis na. Nasa labas na ng bansa yan si Garma. Sino pa a-attend dyan? Wala pa daw confirmation. Wala kung kinukumpirma ko na. Wala na. Nung November 7 pa lang umalis na yan si Garma. attend na sa Wednesday because as early as yesterday, we have already sent out cancellation notices. Kaya wala namang Wala na si nagulat Garma, kami kaya ngayon kailangan na meron i-cancel palang na. gustong umattend, no? Welcome naman po yan sa atin. Kaya lang, na-cancel na po natin. And just to let everybody know that we have already postponed it for November 21st, Thursday next week. So lahat po ng inimbitahan namin na kinancel namin, ay iimbitahan ho namin ulit. Nang sa ganun, mahaba-haba ho yung inyong preparasyon, mahaba-haba inyong Hindi, mahaba-haba ang inyong preparasyon. Kasi pagka dumating dyan si Tatay Diggs, hindi kayo naka-ready. Naku, lilitsunin kayo nun. Sasargo kayo niya. Diba? Maghahalo ang balat si Tinulupan dyan sa duwag committee na yan. Ang dami na ng pangalan ng committee mo, Brad. From quad, naging tuwad, naging huwad, ngayon naman duwag. Pagkakarime naman oras para creative talaga ng maka-attend mga dito sa kababayan aming natin. Quadcom hearing sa Galing. Mr. Chairman, baka iniisip ko rin during the time that we have discussed that on Sunday, I think we finalized on Sunday. Baka may mga chairman na mole doon sa pag-uusap natin. Just kidding. Pero we already decided last Sunday pa po at pinormalize lang po namin yan kahapon. And that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct statement ang ating former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no, sa social media. Actually, kahapon pa, Brad, kahapon pa na may nababasa-basa na kami na dadalo si Tatay Diggs. At kinumpirma ho mismo nitong si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, kagabi pa ho na dadalo si Tatay Diggs. Ngayon lang ho umaga, lumabas siya ang inyong desisyon na kansilado yung hearing bukas. Ikaw talaga, Brad. Tulog ka muna kasi. Na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. Diba? So, Meron, ito. Gusto mo virtual sapok pa batukan kita, gusto mo. Babatukan na kita, Brad. Yan nabatukan na kita. Anong walang virtual? Meron virtual bato ko ba? Hindi na kita papasipa kay Tatay Diggs, babatukan na lang kita. Hindi na batukan ka. mas maganda sana Virtual kick. dumating Meron. siya Virtual dahil batok, willing naman meron si na. Chairman Dan na magpasipa sa former president. virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Hindi mo ba tatanong yung kay Roy Nagarma? Kailangan tanong nyo mag-imbita ka yan. na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Yan. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? It was the former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra, yun lang ho hinihintay namin
Inassign na nga ito, Delgra kayo ng Delgra, si Tatay Digong nga mismo inassign niya na itong si Panelo bilang kanyang tawag dito, legal counsel niya pagka humarap siya diyan. Sa Senado ba katabi niya si Delgra? Hindi naman si Delgra katabi niya. Siya lang gumawa ng sulat pero abogado talaga niya itong si Panelo. Kayo naman, oo. Information. So, kung social media, wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Do not invite in the social media. Kung gusto nyo, sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng palitan ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no? Na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Hindi na, yun na ni Tatay Diggs. Wag na. Gusto namin bukas Kayo naman, wag na. Paano pagka sinabi ni Tatay Digong, ayoko na, pa-postpone kayo. Natulog na ako ng maaga, di ba? Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you. Tanga ka ba? Sinabi na ng mama na matanda na siya. Nahihirapan na siya magpa-eroplano. Ngayon, i-schedule ka pa, iisa ka pa talaga, langya ka. On the date na gusto ninyo para mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chua mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, Pupunta siya. Ang problema, umatras kayo. Ngayon, binabaliktad nyo, ha? Talagang yung nyo dyan, yung mga galawan nyo dyan sa duwag ko, may ibang klase. Dapat sana, nagkumpirma na, ayun, pagkakataon na natin to. Sige na, tirahin na natin, baka tirahin na. Di ba? Ganon sana ginawa niya, kasi iba yung naging approach niya. Ang ginawa niyo, umatras kayo. Ready na siya ready na siya, tawagin nyo na lahat. Kausapin na natin si Digong. Di ba, pwede nyo namang gawin yun pero hindi yun ang ginawa nyo. Hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point, Hirap na napasok kayo sa media. Kailangan yung gumising na maaga para ipaliwanag yung mga bagay-bagay na yan. time, Hirap. walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. So, Uy, nakikita na tayo di ho namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan, kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez Uy, marami kami sinasabing tama dito, Brad. Kayo naman masyado naman balat sibuyas ng mga crocodile na to. Hindi naman namin tinitira si Boldstar. Si Boy Boldstar. Hindi namin tinitira yan. Kaya Totoo naman, di ba siya naging Boldstar dati? Kayo talaga. kaya ang aming we wrote to them inviting them.
Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages, and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Thank you, sirs. Thank you. Next questions from Marian Enriquez of TV5. Okay, Vivian Gulia from ABS-CBN. Actually, yung clarification ko yun lang din, sir. So, bali, 2 letters lang po yung na-receive ng Quadcom from the camp of the former president. The first one was yung before the November 1st, and the second one was declining the invitation. Wala na pong ibang communication na na-receive po. Hindi, ganito po yan. Since the start of the Quadcom hearings, invitation has already been extended to the former president and the 2 senators, incumbent senators. But there was no reply. And then we had subsequent committee hearings of the Quad. There was no reply whether they will attend or not. Now, there was a press statement issued by the former president that he said wala siya natatanggap na invitation. That's why we had to send again another invitation for our October 22 committee Quadcom hearing. At the following day, we already received a letter coming from his lawyer, si Atty. Delgra, saying that he needs to rest, the former president needs to rest, he has a lot of engagements, has been tired, and because we understood that the former president is already old and we would like to give him the time to rest, so we accepted the cancellation. Then we sent again another letter, supposedly for the October, November 7 hearing. Then we received again another letter. Sinasabi na hindi siya pupunta because walang integridad ang Quadcom at na-prejudge na siya ni Congressman Dan Fernandez at ni Kong Benny Abante. At saka mahaba pa yung rason. So we accepted again the refusal to attend. Now we're supposed to have a November 13 hearing, but we decided to cancel it yesterday. Ngayon sasabihin na pupunta. Ano ba talaga, kuya? Di ba? So Hindi, kahapon pa, hindi pa na. Kaninang umaga lang lumabas yung issue na umatras kayo. Pero yung pag-confirma niya, kahapon pa naririnig na namin. Kayo talaga. I mean, ito formally sent po yung letter. Napakasinungaling nyo talaga dyan. Of course, we appreciate the fact that the former president is now interested to attend, no? Malaki pong yan, dahil malaki pong maitutulong niyan sa Quadcom. Talagang, in other words, talagang propaganda lang, yung ginagawa nila, lalong-lalo na yung sinasabi nilang pag-attend sa committee hearing ng Quadcom, talagang nabubudol-budol nga, yung ating mga mamamayan. Pambihira talaga tong si Boy Salangino. Brad, alam mo, kung ikaw na lang magsasalita dyan, walang makikinig sa'yo. Wala ka namang credibility. Sino ka ba? Kailan? Kasama ka nga sa drug. Hindi kasama daw sa drug watch list ni Tatay Digong yan. Paano ka namin papaniwalaan? Matulog ka muna, Brad. Regarding sa kung ano yung kanilang mga sinasabing statement. Thank you. Before we continue our press conference, I'd like to acknowledge the arrival of House Committee on Human Rights Chairman, Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Thank you for joining us, sir. Dumating si okay, Patras. Vivian, are you okay? May I call on Lenes Capanti from GMA News Online? Good morning po. Sir, yung kay former President Duterte also, he said that he had nothing more to say to add
given his testimony in the Senate, the drug war probe. And he also said na wala na daw siyang pera para pamasahe. Papamasahihan niyo daw ba siya? That's how he said it, na wala na daw siyang pera pamasahe. So how do you respond to this, na he has nothing to add more to what he said in the Senate? So do you agree with that? And yung second na wala daw siyang pamasahe papunta dito. Well, in fact, that was stated in the letter of Attorney Delgra. No? Sabi niya, he has nothing more to add. No? Dun sa Quadcom, sinabi na daw niya lahat ng na gusto niyang sabihin sa ano. And of course, we took note of that. No? Pero nga, mas maganda nga sana na sa kagustuhan ng mga mayorya ng membro ng Quadcom na makaharap at matanong direkta ang ating Pangulo, dating Pangulo. So, I think if the President would welcome that, we will appreciate, no? Kapag siya nag-attend. Yun nga lang po, nagkaroon lamang po ng cancellation ngayong Wednesday because of the reasons I stated earlier. At Mga kababayan, naniniwala ho ba kayo dun sa mga rason na nabanggit nitong si Ace Barbers na sa dahilan kung bakit kinansela yung schedule na hearing bukas na nanawagan na ho na talagang pati yung mga kilala nating vlogger talagang dadalo daw itong schedule. Ayun, bigla wala na naman. Ano hindi ba yan? dahil sa sinasabi ng Naniniwala mga ho ba kayo vlogger. dyan? Wala hong hindi ho namin pinakikinggan yan. Nababasa-basa lang po natin yan. Kung sa mga pamasahe naman, nag-usap-usap ang mga chairman, ang pinakamalaking ambag ay si Congressman Dan. Bugbog sarado to si Dan Fernandez. sa ano, at gusto lamang malaman kung ilan sila, no, so that we can also accommodate at ma-arrange din po yung mga accommodation. Oo. And at the same time, siguro, we have to make it formal, no? I-formalize natin lahat. Kasi nga, pag yung sa social media tayo nagsagutan, I think it will not be proper, no? At maliligaw po tayo. Especially yan, nagpo-pronounce sila that they will be attending. And it's not even coming from the president, di ba? So, we are governed by the rule of law and we are governed by the rules of the committee. And I hope that kung talagang a-attend po ang presidente, now is the right time to notify the committee, especially November 21 pa naman yan, malayo pa, Thursday pa. So we have all the time, no, para i-prepare. Ang problem talaga, alam nyo, mahirap din naman po yung bukas maghihiring na po kami. Di somebody will accuse us that we are, kumbaga, binibreak namin yung own rules namin of the three-day notice. Kaya sana po, no, sa ganon, we will be guided accordingly. Chairman Abante. Just ano lang, sir, to add, yung sinabi niyang wala siyang pamasahe, it was a press conference. It was not a social, hindi siya galing sa vlogger. He had a press conference and he said na yun nga, wala daw siyang pamasahe. Well, Yan, madaming pera yan. Madaming pera yan. Madaming may bibigay yan si Abante. Madaming pera sagot yan. na po Good yan, good. ni Chairman Ace Barbers ang tungkol dito. So, we're willing to chip in kung talagang kinakailangan. Chipin. Kahit ikaw lang, Brad, Cadillac mo pa nga lang, 18 million mo di ba? If really the president wants to come, hindi namin siya pipilitin, no, according to his condition, a health condition, o mental condition. Kami naman, we would like the people to know that we have high respect for the former president. And we really want to, to hear his side of the issue. Kahit na po marami siyang nasabi sa Senado, it's up to him actually. It's up to him. Hindi naman niya sinabi personally na pupunta siya. It was actually his lawyers who said it. So, it's up to him. If you'd like to come, very much welcome po siya. Just like to add lang po on the first point, kasi po our only basis is yung letter ni Attorney Delga. I don't know yet the sentiments of the former president. But when the committee invites... Mag-ano ka muna, Brad. Magpapayat ka muna. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Kung si Rog Gutierrez lang naman ang ating papakinggan sa ating panguling magsasalita, wag na ho, wala akong kwenta yan. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas.